Sa unang tingin, alam kong lagi mo na ito napapansin. Dahil sa kahit anumang okasyon o handaan, laging nasa lamesa ang maputi, maliit, malambot, malagkit at masarap na panghimagas na ito na siguradong ka sa sarap. Ito ang Puto Kalasyaw. Ang Bella's Kalasyaw Puto ang pinakasikat na putuhan sa bayan. Ano nga ba ang sikretong sangkap na nagpapatamis sa kanilang puto? Nagsimula ang business ko dahil pinasok ako ng tatay ko sa paggawa ng bitso-bitso. Kung alam niyo yung malutong, keso isang araw ko doon. Nung natapos ko yung 3 taon doon, 3 taon ako nagtrabaho doon. Sa sobrang hirap, naisip kong gumawa ng sarili ko para itinda. Itinda ako sa Angeles, kumita ako ng 32 pesos sa isang araw. Ay peso lang ang sahod ko dito. Kasi ang nanay ko noon, gumagawa ng puto, hindi marunong magtinda. Order, for order lang. Anong nagkapamilya na kami, naisipan namin gumawa ng puto kasi alam ko gumawa. Natutulungan kong nanay ko yun. Ayun, nagtitinda ng asawa ko. Saka si Bilya, yung panganay. Ako naman, nagtinda ako sa Angeles, 2 taon ako doon para maipakilala lang yung puto. From bitcho-bitcho to puto, sinong mag-aakala na ang dating manggagawa sa isang paggawaan ng bitcho-bitcho noon ay isa na ngayong may-ari ng pinakasikat na putuhan sa Kalasyaw? Ang pangalan na Bella's ay hango sa ngalan ng kanilang panganay na anak na Bella Flor, na kasama nilang nagpakilala sa kanilang puto. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwentong negosyo, kundi isang patunay na kahalagahan at tamis ng pananampalataya. Pero may malaking testing sa buhay ko. Yung natapos ng 1995 yung bahay, year 2000, nasunog, March 29. Sabi ko, Lord, salamat. Hinayaan yung mangyari ito. Siguro may plano kayong mas maganda. Pero hindi yung kabuuan, yung pag-anon lang. Ang ginagawa namin na 2.5 kaban noon bago kami nasunugan, kasi medyo umangat na rin, naging 5 kabans araw-araw. Sa barangay Dinalawan ng Kalasyaw, matatagpuan ang paggawaan ng puto ni Tatay Rudy. Ating silipin ang proseso sa napakasarap nilang puto. Hello mga ka-Solid North! So dito sa ating lamesa is mayroong mga iba't ibang flavors ng puto na makikita nyo sa iba't ibang puto stores ng Kalasyaw, Lingayen, Bayambang at San Carlos. So ito, dito sa plate natin, ayan. Ito yung puto cheese, ube, pandan, itong light yellow is yung banana, strawberry, and mango. So, dito naman sa isang plate, ito bago to guys. Hindi nyo ito makikita. Charis. Exclusive to. Charis. Kutsinta with nyog. So, ngayon ko lang to matitikman. Kaya syempre, siyang una nating kainin. Masam-sami! Sa bawat kagat, nalalasahan mo ang tamis ng tagumpay, tiyaga at kanilang pagsusumikap. Ang bawat piraso ng puto ay nagre-representa ng kanyang pananampalataya, kung kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang produkto ay hindi lamang minahal sa Kalasyaw, kundi pati na rin sa buong bansa. Hindi ko kinakalimutan ng Diyos. Mananalangin muna ako sa harap ng pugon. Hinihiling ko na mapaubos ng aking asawa para makita namin yung tubo. Ayun, naubos naman. So hindi kami pinabayaan ng Diyos dahil inuuna ko siya. Kung mayroon man halintulad ang pananampalataya at ang kwento ni Tatay Rudy, ito ay ang aral na kahit gaano pa kaliit ang simula, kung ito'y inaalagaan, tiyak na ito'y tutubong matatag at walang sino man ang makakatibag. Joshmin Castaño, Balitang Solid North!